am very excited right now because my husband finally allowed me to do my vlogging as long as I will prioritize my studies. So, my first or original plan is to have him share his health condition as our first vlog. But since I am very excited, so I am decided to make a short vlog to introduce myself. So anyway, my name is Jenny Daniels, 50 years old, and very excited to enter in the YouTube world. So since I don't really know what to say and what to do, so I just decided to share to you guys how I met my husband and how I get here in America. So first, the day after I quit my job as a nanny, I worked as a nanny for 22 years. So it's like half of my life, more than half of my life actually. 2011 December, I decided to quit my job, and I only have 30,000 pesos savings. So I am thinking what I'm going to do, how to start my new life, because it's something that last quarter of 2011 I was thinking that, oh Lord, I'm not getting any younger anymore, and do I need to work until I die as a servant? So I sometimes that I don't think so. You know, I want to have my own family, I want to have my own life, because I felt like for more than half of my life has been operated by other people. So habang po naglalakad-lakad ako sa mall, nakakita ako ng internet cafe. So I went there, and naisip ko po, why not to go back to the dating site that I've been in before. So the minute after I sign in, somebody pop up on my screen and want to chat with me, and obviously we start talking, and it seems like that we click right away, you know. And then after 4 days, he asked me if I am really serious or I'm just playing around with that dating site. And then obviously I'm not playing. I am really looking for somebody to be with forever or lifetime partner. So I told him that I am seriously looking for the lifetime partner. So he said that if I am true to myself or to him, he wants my real name, address, and phone number, and age. So obviously I give it to him. So after a year of chatting, he gave me a very large amount of money. He said that build our house, and I did. And I built a very nice house, and after a year of natapos po namin yung bahay after a year of building. So he went there, we get married. After a month he been there, and because we get married like November 6, 2014, and then we come here August 2015. And before that, nung papasok po kami ng international airport sa Manila, nataranta po ako yata. Parang sa sobrang excited ko at takot ko po, nagkahiwalay po yung aking ticket and yung aming ticket and passport. Nung hiningi po sa akin ng security na, ma'am, I need your passport. I cannot find my passport. So mabuti na lang po at maaga kaming nakarating ng airport, so I have enough time to look for the ticket, and then to found out that the passport na ilagay ko po doon sa hand carry ni husband, and the ticket po ay nasa aking hand carry. So after that,
Pagdating po namin ng Guam, ay na-hold po ako doon. Kasi, pag visitor ka lang pala dito sa Amerika, kailangan niyo po pala talaga ng may return ticket. So, hindi po namin alam yun. And, yung mga personnel po ng airport ng immigration ng Guam, he hold me like 2 hours. And, parang wala po akong pag-asa na makarating ng Amerika. Parang magiging airport to airport po ako, Guam to Philippines po. And good thing, I have our land title and our house title because we have a land in Digo City and we have a house in Davao City. So, I show it to them and then, because we don't have plan to stay here in America forever. Our original plan is to stay here 6 months and then 6 months in the Philippines, but it did not happen obviously. So anyway, I proved to them that we will not and I will not be a PNT here in America because we will going back to the Philippines soon, right after my because the reason why we come in here to attend, only supposed to be to attend my stepson graduation. So since I will go back to the Guam, and then obviously I make sure that they will believe me that I will not stay here in America forever without proper documents. So I told him, I show him the title, and plus the fact that my husband has a permanent residence in the Philippines. So I show it to him that I am making sure that I will really go back to the Philippines. So in a way, pagdating po namin dito sa America, my husband's house was vandalized by the person that he paid to guard his house. Nagbayad po siya ng nanay at anak, ng mother and son, para po bantayan yung bahay ng asawa ko. Pero ang nangyari po, he stole everything except the bed, a ref, sofa, and china cabinet. But bed, sofa, and the refrigerator are all broken. So we need to replace the 3 of them. The china cabinet, the glasses, the door, and the shelf, all broken, and we need to replace also. And my husband said that we will not go back to the Philippines for a while. I said, how come? You know, kasi nga, yung ticket ko, ay yung allowed lang ako dito ng 3 months. So my husband called the USCIS, and good thing they allow us to apply from here. And luckily, after 6 months, I received my green card. And after that, I think after 3 months, nakapagtrabaho na po ako. Nakapagtrabaho po ako sa isang casino. Last quarter po ako nila hinard. Last quarter po ng 2016. Tapos, first quarter po ng 2017 ay nanalo po ako ng quarter award. Kasi alam mo na, tayong mga Pilipino, kung magtrabaho po tayo ay talaga naman galing sa puso at galing sa isip po. Seryoso po tayo magtrabaho, kaya po nanalo po ako ng award. Tapos, I think after 4 months, nilipat po nila ako doon sa kanilang malaking casino. Dalawa po yung casino nila, Lilbit and Paradise Casino. And I'm very, very thankful to them because kahit po wala akong diploma, ay tinanggap po nila ako. Tinanggap po nila ako. Nagtiwala lang po talaga sila sa galing ko siguro. Tapos, lahat po talaga sila ay mahal na mahal ako. Alam mo yan. Tapos, kaso lang pagdating ko po ng malaking casino, kasi nga supervisor ako doon, parang yung mga worker under me, some of them don't like me. Kasi nga, sabi nila masyado daw akong masilan. Gusto ko daw lahat malinis, makintab. So, parang, pero after that, okay na. Kasi nga, pinaliwanag naman ng aming general manager na hindi nila ako basta-basta mamata-mata kasi
kahit hindi po ako ka-tribe. Kasi nga, worker nga ako, kaya dapat ako i-respeto. So anyway, after after 6 months, my husband found a supervisory job for me here in Tulsa sa malaking hospital po. 3 months po ako talagang kinumbinsi ng asawa ko kasi nga ayoko talagang lumipat kasi nga mahal na mahal ako sa trabaho ko. Gustong-gusto ko yun, yung napaka-importante ko. Gustong-gusto ko po yun, yung pakiramdam na ganun. Tapos, kasi nga masyadong makulit yung asawa ko, sabi ko, okay, sige, mag-apply, magpa-interview na ako. Who cares nga kung hindi na ako tanggapin kasi wala naman talaga akong balak lumipat. Ngayon, kumbinsi pa ako ng asawa ko kasi pag lumipat nga daw ako ng hospital, clean environment, walang smoking nga. So, nung pag-interview ko, baliwala lang sa akin, but after a week, tinawagan po nila ako at hinire po nila ako. Sabi ko, tiyo kong lumipat. Tapos, inofferan po nila ako ng $15.79 per hour. So, parang hindi po talaga matanggihan. So, sinabi ko po sa boss ko, ang sabi ng boss ko ay, tanggapin mo kasi kahit mag-manager, housekeeping manager ka dito, hindi mo makukuha yung ganun kalaking sahod. So ngayon, tinanggap ko po kasi iniisip-isip ko din na baka nga mas madali ang buhay supervisor dito sa hospital kasi mag-supervise ka ng mga taong worker lang naman. Kasi nga sa casino, nag-supervise ako ng mga may-ari ng casino kasi nga tribe, tribe owned by a tribe yung casino na yun. In my surprise, parang nagsisi po ako kasi alam mo yun na bagong salta ka, Pilipina ka, tapos didiktahan mo sila kung anong gagawin nila. Nagtatrabaho na nga sila ng ganun 12 years doon, tapos 16 years as a housekeeping, tapos sasabihan mo sila kung anong gagawin nila. But sabi ko nga, you work here for 14 years, 16 years, but you don't even know how to put the sanitary trash liner. Come on now. So, alam mo yung hindi nila matanggap na yung bagong salta na Pilipina na sinasabi pa nila na the stupid perfectionist Pilipina. Yun ang tawag nila sa akin. Tapos, ang sinukuan ko po talaga ay yung discrimination na for almost 2 years, tiniis ko po talaga yun kasi nga malaki ang sahod. Kaso lang nung na-over na talaga yung pang-discriminate nila, parang, pero ang masakit po doon, hindi sila tunay na mga taga dito, ang mga nag-discriminate sa akin, mga dayo din naman. Alam niyo na po kung anong mas maraming dayo dito sa Amerika. So, sinabi ko po yun sa asawa ko. Ang sabi ng asawa ko, quit. Tumigil daw ako. Sabi ko, malaki nga ang sahod, ayokong iwan. Sabi ng asawa ko, aanhin mo nga yung malaking sahod kung mentally stressed ka naman. So, sabi ng asawa ko, quit. So, kaya nga, tumigil ako. Kaya nag-aaral po ako ngayon. Kasi, ang sabi po ng asawa ko, mag-aral ka. Kasi, pag may pinag-aralan ka, hindi ka basta-basta mamata-matahin. To be honest with you, hindi lang po ako naka-experience ng discrimination from those kinds of people. Marami din po naka-experience din po ako ng mga Pilipino na nag-discriminate sa akin. Kasi nga, nung malaman po nila na wala akong pinag-aralan, parang iniisi-isi nila ako. Alam mo yon. Tapos, okay lang sila kapag nakaharap sila sa akin, ngisi-ngisi. Yung pala, pag nakatalikod nila sa akin, good thing, may mga good Samaritan din naman ng mga Pilipino. Sinabi nila sa akin kung ano yung mga pinagsasabi ng ibang Pilipino. Kaya nga, wala na akong masyadong kaibigan ng Pilipino ngayon. At natuklasan ko na yung mga Pilipino pala dito payabangan. Alam mo yon, parang nakakahiya naman, mahiya-hiya naman sana sila kasi yung pinagyayabang nila ay hindi naman po sa kanila, galing po sa mga asawa nila. Sana lang ay maging thankful sila at maging pleasant. Ngayon,
Nung malaman din nila na doktor daw yung asawa ko, sabi nila, doktor, bakit walang laman yung bahay? Bakit mapangit yung bahay? Bakit wala namang kalaman-laman talaga? Sabi ko nga nanakawan nga, diba? Kaya nga wala kaming laman. Sabi nga ng asawa ko para daw talaga kaming newlywed na mga teenager. Alam mo yun, yung mga young marriage, young couple. So, unti-unti po kami ngayon mag-invest ng aming mga, alam mo yung mga laman ng bahay namin. So, next sa susunod po ng aking aking vlog, ito-tour house ko po kayo para makita niyo po kung ano lang ang laman ng bahay namin. Ngayon, ang hindi ko po maintindihan talaga, dapat po ang mga Pilipino rito magtutulungan, pero hindi ko po nila lahat, in fairness. Meron po talagang mga mabubuting puso. Sa totoo lamang po ay takot na po akong mag-okay or mag-invite ng mga Pilipino dito sa bahay ko kasi natatakot po ako na baka po ay ano ba yun, yung parang i-discriminate or parang i-down ka lang, parang yung experience na ganun parang nakakatakot. So, kahit may mga Pilipino magsasabi, Ginny, bibisitahin kita, ay ka namin. Sabi ko, I will call you guys if okay na, kung pwede na, kasi syempre i-consider ko din naman yung asawa ko. Kasi nga, yung asawa ko parang takot din naman talaga sa mga Pilipino kasi nga, alam mo yung mga ibang Pilipino talaga ay hindi mga kagandahang ugali. Kasi nga, most of the time, kapag mag-grocery po kami ng asawa ko, especially to the Asian store, pag makakita pa ako ng Pilipino, para po ako talagang nai-excite kasi nga, hindi kami lumalabas masyado ng bahay ng asawa ko at hindi po talaga ako nagpagkaibigan masyado, you know. Tapos, syempre ma-excite ka, papansin namin sila, hi! Titig-titigan ka lang ng ganon, parang walang nakita. Tapos, meron pa ngang pumasok sa trabaho ko before na nung pagsabi ng aking manager on duty na, hello ladies, how are you? And then, tapos sumagot naman yung Pilipino na, ay yung ladies na, not bad, not bad. Di, napalingon po ako. Sabi ko, hi, Pilipina. Dinid mo po ako kasi naka-uniform ako ng housekeeping. kaya ngayon, I am excited to really get my diploma. Kasi dito nga, as long na nakapagtapos ka ng high school, meron kang makukuha na trabaho kapag magaling ka ng talaga maghanap ng trabaho. Na yung asawa ko magaling maghanap ng trabaho at ako ay magaling magtrabaho, kaya maganda yung aming kombinasyon. So, this is hanggang dito po muna ako. So, makikiusap po ako sa inyo na mag-subscribe po kayo. Please click the subscribe. So, kapag nag-download pa ako ng mga iba kong vlog, ay ma-update po kayo. Please click the button subscribe and the bell and like please. Thank you. Hanggang sa susunod po. Bye-bye!